po si Brother Roniel. Kasama ko po ang aking asawang si Sister Edna. Kami po nakatira sa Batangas City. Nung wala pa kami sa GCR Shield, puro problema ang aming nararanasan. Ako po nakapagtrabaho sa isang organization ng 3 taon bilang isang clerk. Huli ko na pong nalaman na ito pong organisasyon, kilala ito sa buong mundo, ay isa hong antichrist at against ito sa ating Biblia. At nung time na gusto ko na pong pumakawala dito, doon na po nag-umpisa yung aking schizophrenia. Ang sabi ng doktor, ito yung nervous breakdown, depression, anxiety. Malungkutin ako, nawawala sa sarili, at nabablang ko yung aking isip. Minsan, pagtutulog ako, mananaginip ako na may mga bungo, puro kadiliman. Kaya po, ang feeling ko, lagi akong takot. Yung parang laging may hahabol sa akin, napapatayin ako, na gusto ko laging tumakbo. Gusto ko po laging tumago. Pabalik-balik ako sa doktor na gumagastos po ako ng almost 20,000 monthly. Sa gamot lang po yun. Kakalma lang po. Pero pag hindi po nagtuloy-tuloy yung aking pag-inom, unti-unti po siyang bumabalik. Almost 2 years po ako na nawala ng trabaho. After 2 years ng aking paggagamot, nakarecover ako ng konti. Kaya nakapag-apply po ako sa Saudi Arabia po sa Jubail bilang electrical instrument technician. Sa kasamaang palad po, hindi ko po natapos ang aking kontrata dahil po bumalik po ang aking sakit na medical terminate po ako sa aking pinagtatrabahuhan. Pinauwi uli ako ng Pilipinas. Nag-consult po uli ako sa doktor ko sa kilalang hospital sa Batangas Province. Bumalik po uli ako sa dating procedure ng paggagamot ko. Pero ganun pa rin po, hindi siya mawala at talagang pabalik-balik lang. Hanggang isang araw, ako po'y nakapag-asawa na isang balo na may 6 na anak. Tinanggap niya kami na kahit ako'y maraming anak, siya ay binata at hindi ko alam na mayroon pala siyang schizophrenia, na yung sakit na yun ay sa totoong buhay ay napakahirap gamutin at sabi nga daw ng doktor walang kagalingan. Namisan po yung asawa ko, gusto na rin niya sumuko. Nahirapan siya kung paano ako pakisamahan, pakitunguhan dahil sa aking mentality. Nung time pong yun, ang aming pong hanap buhay, nagbabay and sell po kami ng mga isda. Bibilhin po namin dun po sa mismong may huli ng isda sa baybay dagat. Tapos ilalako naman po namin sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala. Bagamat kami po may hanap buhay, ay hindi po sapat yung aming kinikita para sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. At kulang pa po sa aking maintenance na gamot. Kaya po, nagkautang-utang po kami sa mga 5-6 po, sa mga pautangan po, at sa mga kaibigan po na hanggang isang araw na hindi na po nagtitiwala sa amin. Kasi po, hindi po agad namin naibalik ng napag-usapang araw. At minsan, kinagat na rin namin yung ihiram kami ng 20,000, babalik namin ang tubo na 2,000 isang araw. Almost 18 years na ako sa fellowship na akin dinadaluhan. Pero parang walang nabago. Marami na po akong nadaluhan na iba't ibang sekta na religion at fellowship po. Pero ganun pa rin po yung nararamdaman ko. Hindi po ako gumagaling, parang may kulang. Hirap pa rin po sa buhay. Pag uwi sa bahay, malungkot pa rin. Nag-aaway at monthly, ito lang ang kuryente. Naranasan ko yung walang-wala na. Tapos, grabe ang utang, hindi makabayad. Hanggang sa binabarangay na. Minsan sabi ko nga, Lord, kunin niyo na lang ako kaysa ganito kahirap ng buhay, walang nagtitiwala. Walang magpahiram, kahit kaunting halaga, hindi kami makautang. Kaya nag-decide yung magulang niyang ilayo sa akin dahil hindi daw kaya ang stress. Hindi na rin daw siya nakatiis. Bumalik siya ulit, tinanggap ko pa rin siya. At salamat sa Diyos nung isang araw, pagbukas ko ng aking cellphone, ay biglang lumabas yung tura at aral ni Tata. Yung talagang tagos na tagos sa puso, tamang-tama sa akin. Nung sumabay ako sa prayer, ako iyak na iyak. Sabi ko, Lord, parang natagpuan ko kayo ngayon lang sa tagal kong nasa fellowship. Naramdaman ko talaga na nawala yung takot ko, nawala yung pag-iisip, at unti-unti gumaan yung pakiramdam. Simula nung napanood ko siya, laging hanap-hanap ko siya sa Facebook at nakakasabay ko na rin ang aking mister sa panonood. Nung una ko pong napanood si Tatay, medyo gumiginhawa po ang aking pakiramdam. Unti-unti ko pong natutunan yung pong pagpapatawad. Sa tuloy-tuloy po naming pakikinig, lagi-lagi po ng oras ng himala. At pagsunod po sa mga aral ni Tatay,
tatay, ako po'y lumaya na hanggang ngayon po, almost 2 years na po akong walang iniinom na gamot na kahit anong gamot po. Hindi na po ako sinusumpong, pinagaling at pinalaya po ako ng Panginoon. Nung matagpuan ko ang turo ni tatay, natuto akong magbigay. Nagpapadala po ako ng aming tithes and offerings through GCash ng Jesus is Our Shield. At kami po ay nakarating sa Jesus is Our Shield, Batangas City Chapter. Doon po kami nagpapatuloy ng aking pamilya. Kami sama-samang dumadalo at kami ay parehas naging bukas ang aming palad na pagkakaloob na kahit konti lang yung kinikita namin. Pero kami nagpakatapat sa pagbibigay. Doon kami nag-umpisang makaranas ng pagpapala ng Diyos. Isang araw, biglang may dumating na incheck na hindi naman namin kilala na naghahanap ng lupa na bibilhin, na gusto niya itabi ng dagat, gusto niya ng punduhan ng jet ski. Natagpuan kami ng mag-asawa at nung time na yun ay hindi naman talaga namin linya ang pag-aahente ng lupa. Nag-decide ka agad yung Chinese na gusto niya yung property malapit sa amin. Sinamahan namin siya sa may-ari ng lupa. Ang bilis ng naging proseso, hindi na nga siya nagtanong kung magkano ng per square meters. Sinabi na rin namin sa Chinese na ito po ay meron kaming patong na kaunti para po kaming mga ahente at pumayag kaagad hanggang sa nagkabayaran. Dapat po yung asawa ko lang ang makatanggap ng komisyon. Subalit, nagdesisyon po yung Chinese na isama na rin po ako na makakuha ng isang slot sa commission. Hindi man ganun kalaki pa ang aming nasimulan, ay nagbigay kaagad kami dahil napapanood namin yung panawagan ni tatay. At buhat po noon, natuluyan na po kaming maging agent. Wala po kaming alam sa pag-ahente sa mga lupa. Binigyan po kami ng karunungan ng Lord sa pag-aasikaso po ng papeles, pag-iintindi po ng mga dokumento sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kung paano po pagsasalin nito. At marahil nakita talaga ng Lord na bukas ang aming puso sa pagbibigay, nagsunod-sunod yung aming pagbibenta ng lupa hanggang nakadami kami at lahat ng panawagan ng bigayan ay nabigyan namin na kahit kami ay ganun kalubog sa utang, priority talaga namin ang pagbibigay. Lumaki na lumaki ang aming pagbibigay. Dati 8,000 lang, umabot sa 100, hanggang sa umabot sa milyon na hindi namin nararamdaman. Sinubok din kami na sinasabi nga ni tatay na kahit masaidan, basta para sa gawain, i-priority ang Panginoon. Kasunduan namin na kahit na tayo magka-penalty kasi hanggang 10,000 lang dapat ang maintaining balance namin, nabawasan namin yung sabi ko, may dadating naman ulit. Nakita ng Lord yun na halos sa hindi namin alaman ng aming account. Binigay agad yun ng Lord. Napakalaki ng kapalit. At simula po noon, nung nakikilala nga kami na nakakapagbenta, kami na po ngayon ang hinahanap ng mga kapwa namin ahente na kapag sila may kailangan property, sa amin nila kinukuha at lahat ng yun ay talaga nagkakabayaran. Hindi po kami nauubusan ng transaksyon, hindi pa natatapos yung isang bayaran, meron na uling kasunod, kaya ganun din kabilis yung aming pagkakaloob. At walang panghihinayang. Pupunta po kami ng church kahit wala pang linggo, binibigay na po kaagad namin ang aming mga pledges, katulad ng New TV, kahit kabibigay lang namin, nagdadagdag kaagad kami ng malaki. Dahil ang laki na ibinabalik ng Diyos. Nakahabagan po ng Lord. Nabayaran namin lahat yung aming utang na ganun kalaki. Hinanap namin yung mga taong pinagkautangan namin. Yung pagdalo-dalo po namin sa Jesus Our Shield, pinayos po ng Lord yung aming pagsasama. Pinaunawa po ng Lord ang kalahagahan po ng kasal. At kami po kinasal noong August 2022. Noon nga palang nabili ni Chinese yung property niya sa Simlong. Pinabenta niya po ulit sa amin sa Singaporean. At iyon ay binili ng mas malaki halaga sa pagkakabili niya. Kaya natuwa yung Chinese. Binigyan niya kami ng incentive ng Toyota Camry at saka pera na 300,000. Nagpunta agad kami dito sa main church. Yung bigay ni Chief, binigay namin dito lahat. Inuna namin talaga ang gawain ng Lord. Dahil once na nanawagan si tatay, daman-daman namin yung kanyang puso. Priority namin ng aming pamilya ang magbigay. Kahit yung mga anak ko, sila may kanilang pagbibigay. Kahit sila ay mga youth, naging bukas ang kanilang isip at puso sa pagbibigay ng kanilang mga pledges, and offerings, first fruit, lahat ng bigayan. Tinuruan namin sila. Yung buyer namin na Singaporean, bagamat nabili na niya yung lupa na yun, ay hindi pa rin niya ginagamit. Nagkaroon po kami ng Memorandum of Agreement na pwede po namin gamitin hanggat hindi po nila ginagamit ang nasabing lupa at hanap buhay po ng aking mga anak ay nandun nga po sa area na yun. Sila po ay mayroong lumian, gutuhan. Yun pong isa kong anak, siya po ay may tindahan po ng mga shake and milk tea. At yung
portion ng pababa ay nilagyan namin ng 4 na kubo para maging resort, liguan ng mga kumakain. Patuloy na nagkaloob ang Panginoon sa amin ng mga lupa, biyaya na hindi binabayaran. Yun pong Singaporean naming buyer ay bumili ng mga lote dun sa amin. Kami pa rin ang nag-ahente. Nabayaran na nila yung aming dating tinitirhang bahay at lupa na namana sa aming lolo. Nagkaroon ng komisyon sa pagiging ahente. Meron pa kaming bahay at lupa. Ibinili kami ng lupa ng Singaporean at tatayuan din niya ng 3 bahay para sa aming pamilya na nagkakahalaga mahigit yung 1 milyon bawat isang bahay. Bahay naming mag-asawa, yung aking panganay at ang aking padalawang anak ay binigyan din ng bahay at lupa. This month ay magsisimula na po yung construction. Binigyan din po kami doon sa amin lilipatan ng lote para tayuan ng Jesus is Our Shield na church. Pangarap nga namin na magkaroon ng church sa aming lugar dahil maraming nangangailangan. Meron po kami nabiling kulang-kulang 1 hektarya dun sa lugar ng Conde Itaas, Batangas City. Sa ngayon po ay meron na kaming 5 property. Binayaan po kami ng Lord ng mga sasakyan. Meron na po kaming van, kotse, 3 motor po, at meron din po kaming tricycle. Nung dati, wala kami kahit anong appliances. At nung kami nakarating sa Jesus is Our Shield, na kumpleto namin ang mga gamit namin sa bahay. At ito po ay hindi utang. Talagang cash po namin yung binibili. Dating hindi namin nabibili, ngayon nabibili na namin yung dating kainan na hindi namin nakakainan. Ngayon, talagang nilalakaran namin yung turo ni tatay. Noon, lubog na lubog kami sa utang. Pero ngayon, kami na yung nagpapautang. Ayaw niya na may interest. At kami namimigay ng mga pera sa mga nangangailangan. Yung katulad ng ginagawa ni nanay, palagi namin priority na magbigay ng brochure. Kami po ay nagpapasalamat sa Lord at dinala kami sa Jesus is Our Shield sa buhay ni tatay at ni Nanay Ellen dahil sa kanilang buhay. Pinalaya po kami, pinagaling at pinayaman po. Naranasan namin ang bukas na langit at ang kaligtasan ng kaluluwa ng aking pamilya. Sila rin po ang totoong lingkod ng Diyos. Biyaya at pagpapala po sa maraming buhay. Kaya totoo po yung aral nila, lalo na po sa pagbibigay. Nasa pagbibigay talaga ay nandun ang susi sa ating pag-unlad dahil kapag kayo ay nagbigay, higit pa sa ating inaasahan ang kayang ibalik at isustain ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag kayong matakot dahil kung ako'y nun ay natakot, maaaring hindi namin mararanasan ang bukas na langit kagaya ng aming tinatamasa ngayon. Kaya magbigay na rin po kayo para magkaroon kayo ng kasaganahan.